Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 29, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 13, verse 22 to 30. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara ng puno ng sambayanan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisagawa ng masama.' Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa pag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuling mauna at may naunang mahuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Ito yung isang simpleng katanungan ng isang tagasunod ni Jesus. Ngunit kung susuriin natin, ito ay sumasalamin sa karaniwang kaisipan ng tao noon at hanggang ngayon. Para bang gusto nating malaman kung may limit ba ang langit, kung may kota ba ang kaligtasan, o kung may tiyak na bilang lang ba ang makakapasok sa kalangitan. Pero narinig ba ninyong sinabi ni Jesus kung ilan? Wala. Dahil para sa kanya, hindi nga siya nagbigay ni percentage kung ilan ang makakapasok sa langit. Sa halip, ibinalik niya ang tanong sa atin sa pamamagitan ng kanyang sagot. Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Ang tugon ni Jesus ay para bang sinasabing, huwag ninyong problemahin kung ilan ang maliligtas. Ang alalahanin ninyo ay kung kayo ba ay nagsisikap na pumasok. Ang makipot na pintuan ay sumisimbolo sa mga mahihirap na ating pagdadaanan kung talagang gusto nating pumasok ng langit. Kaya naman, napakalinaw na ang kaligtasan ay hindi automatic na nakukuha dahil sa pagiging reliyoso o dahil lang kilala natin si Jesus sa pangalan. Ang mahalaga ay ang personal nating pagsisikap, ang patuloy na pagbabago, at ang paglalakad sa makipot na daan ng pananampalataya. Sa totoo lang, mas madali ngang talagang pumasok sa maluwang na daan. Iyon yung daan ng kasayahan, kasikatan, kaginawahan. Pero ang daan na patungo sa Diyos, dadaan tayo sa makipot na pintuan. Dahil doon, kailangan nating tumalikod sa kasalanan. Kailangan nating magpatawad, maging mababang loob, magsakripisyo. Ito ang daan na pinili ni Jesus, kaya ito rin ang daan na dapat nating tahakin. Kung iisipin natin, ang sagot ni Jesus ay parang hamon sa ating lahat, na kung talagang gusto nating maligtas, huwag nating tanungin kung ilan, kung marami ba, kundi tanungin natin yung sarili natin,
Ako ba nagsisikap na pumasok? Sa panahon natin ngayon, ganito rin tayo kadalas na magtanong. Bakit siya mukhang pinagpala? Bakit siya parang blessed kahit hindi naman mabait? O kaya, makakapasok ba ako sa langit? Hindi naman ako perpekto. Pero gaya ng sagot ni Jesus, hindi ito tungkol sa comparison o competition. Ang kaligtasan ay personal na ugnayan sa Diyos, isang ugnayang pinaghihirapan, pinangangalagaan, at isinasabuhay araw-araw. Kaya nga sa tuwing marinig natin ang salitang makipot na pintuan, alalahanin natin na ito ay paanyaya, hindi panakot. Paanyaya ito na pagsikapan nating mamuhay sa katotohanan, kabutihan at pananampalataya. Kahit mahirap, dahil doon nagiging totoo ang ating pag-ibig sa Diyos. Ngayong araw na ito, tanungin natin yung ating sarili. Ano yung makipot na pintuan na kailangan mong daanan ngayon? Maaring ito'y pagpapatawad sa taong nakasakit sa iyo. Aray ko naman, October 29 na pala. Baka matagal na dapat tayong nagpatawad. O baka pagtalikod sa bisyo. O pagsisimula ulit sa pananampalataya. Pagsikapan natin gawin kahit maliit na hakbang. Isang kabutihan, isang dasal, isang pagpapakumbaba. Dahil sa pagsusumikap na iyon, unti-unti tayong lumalapit sa pintuan ng kaligtasan. At kung nangusap sa puso mo ang gospel ngayon, i-share natin ito. I-share natin ang reflection na ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, sa mga kaibigan, sa mga ka-classmate na maaring nanghihina na ang pananampalataya. Malay mo, sa simpleng pagpindot mo ng share, ay maging tulay ito para siya rin ay makapasok sa pintuan ng langit. Let us pray. Panginoon, salamat po sa paalala ninyo ngayon na ang kaligtasan ay hindi tungkol sa dami o bilang ng maliligtas, kundi sa pagsisikap ng bawat isa sa amin na pumasok sa makipot na pintuan. Turuan mo akong maging tapat sa aking paglalakbay. Kahit mahirap, kahit minsan nakakapagod. Basta kasama kita, alam naming ligtas ang aming patutunguhan. Linisin mo ang puso namin sa mga bagay na pumipigil sa amin na lumapit sa iyo. Kagaya ng pride, galit, inggit o katamaran. Bigyan mo kami ng lakas na araw-araw ay pumili ng tama, magmahal ng totoo, at magtiwala sa iyong plano. Amen. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.